Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 766. Poison Sect Leader. Si Xiaoyan, na bumubuo ng Hansil, ay bahagyang natigilan ng umalangaw-ngaw ang sigaw ng agila sa kalangitan. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay nang makita niya ang ligaw na saya sa mukha ng dalawang Mulan Elder na biglang lumitaw. Sinundan din ng kanyang tingin ang direksyon kung saan ipinadala ang sigaw ng agila at tumingin sa ibabaw. Brat, gusto kong makita kung maaari mong talunin ang isa pang elite na Daozang sa iyong kalagayan ngayon. Ang mga tingin ng Bare-Headed Elder ay napuno ng kasamaan habang nakatingin siya kay Xiaoyan at tumawa sa mabagsik na paraan. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Nakatitig lang ang kanyang tingin sa malayong kalangitan sa likod ng hukbong alyansa mula sa tatlong malalaking imperyo. Isang malaking figure ang sumusugod sa parang kidlat mula sa direksyong iyon. Ang figure ay mabilis na nabasag sa kalangitan at sa wakas ay lumitaw sa harap ng lahat ng tao sa isang biglaang paraan makalipas ang ilang sandali. Makikita ng isa na ang malaking figure ay nakakagulat na isang matahimik na asol na kulay na agila. Ang malaking agila ay isang ganap na tahimik asol na kulay. Ang matalas nitong malaking bibig ay nabaluktot sa isang malamig na arko na naglalaman ng malamig na kinang. Ang malalaking kuko ng agila sa ilalim nito ay walang kapantay na matalas. Sa ganitong laki pa lang, tila may lakas na itong madaling makabasag ng mga bato. Ang malaking hukbo ng tatlong imperyo ay biglang nagkagulo nang lumitaw ang napakalaking matahimik na asol na agila. Ang ilan sa mga tao ay lumuhad sa lupa habang nakatingin sa napakalaking agila na lumipad. Napuno ng matinding init ang kanilang mga mukha. Ni, isa pang malakas at malinaw na sigaw ng agila ang umalangaw-ngaw sa lugar. Sa wakas ay nagdala ito ng mabangis na hangin at lumitaw sa kalangitan. Ang napakalaking pares ng malalaking pakpak ay dahan-dahang pumapapak at ang bahagyang hangin na dala nito ay agad na napalitan ng maliliit na bagyong hangin na hamampes sa lahat ng direksyon. Ang malaking agila ay nakabitin sa kalangitan at ang mga tingin ng lahat ng naruroon ay natipon sa ulo ng agila na iyon. May isang magandang figure na tahimik na nakatayo sa lugar na iyon. Ang mabangis na hangin sa paligid na umihip ay hindi man lang naging sanhi ng pagflap ng sulok ng kanyang damit. Ang ginang ay nakasuot ng maluwag na kulay lila-pulang damit. Ang kanyang mga manggas ay may mamahaling sinulid na kulay ube ginto na mahusay na tinahi sa paligid nito, na tila pambihirang maluho. Siyempre, ang pinaka-nakaakit ng pansin ay ang matingkad na Snow White na mahabang buhok na dahan-daang nakakalat pababa, lumilitaw na parang isang splashing silver waterfall. Ang mukha ng babae ay natatakpan ng isang belo na ikinukubli sa paningin. Bagamat malabo ang mukha, nagbigay ito ng curiosity sa isang tao na mag-imbestiga. Bukod pa rito, ang tila kakaiba ay ang kanyang mga mata na kulay ube kulay abo na kasing emosyonal ng nalantang balat. Mahigit sa kalahati ng mga lumilipad na sinag ng liwanag sa kalangitan ay nagmamadaling tumigil nang makita nila ang puting buhok na ginang na nakatayo sa malaking agila. Natigilan sila sa langit habang nakayuko at bumabati sa kanya. Pagbati Sect Leader. Ang babaeng may puting buhok na biglang sumulpat ay niyanig din ang battleground ni na Medusa at Yan Luotian. Umatras ng ilang hakbang ang dalawa pagkatapos ng matinding banggaan. Mabilis na pinunasan ni Yan Luotian ang isang sinulid ng bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay umatras sa paraang parang kidlat. Nang gawin niya iyon, hindi niya nakalimutang tumawa ng malakas sa malamig na mukha ni Medusa. Hahaha. Nakakalungkot. Bagamat nabigo ang tatlong walang kwentang Mulan Elders, nasa atin pa rin ang sect leader ng Poison Sect. Ito ay isang elite na Daozang na kahit ikaw ay walang magagawang laban. Ngayon, ang kapalaran ng Jiama Empire ay seliado na. Ang lamig ng mukha ni Medusa. Isang pares ng mga mag-aaral na naglalaman ng layuning pumatay ay lumundag kay Yan Luotian at tinitigan ang puting buhok na babae sa napakalaking agila na iyon. Nagpalitan ng tingin si Xiaoyan sa dalawang Mulan Elder na nasa harapan niya pagkatapos na bawiin ni Yan Luotian ang kanyang katawan. Napa-flash din siya at umatras. Sa loob ng ilang iglap, nagpakita siya malapit sa napakalaking agila bago maingat na itinigil ang kanyang katawan. Hindi na siya naglakas loob na sumugod.
Alam nilang lahat na ang puting buhok na ito ay masyadong nakakatakot pagdating sa paggamit ng lason. Kung siya ay napakalapit, malamang na hindi niya namamalayan kapag siya ay nalasan at nawalan ng malay. Ang saya na orihinal na nasa kuta ay ganap na nawala. Isang pambihirang katahimikan ang bumalot sa tuktok ng mga dingding. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay nakatingin sa babaeng iyon na may puting buhok sa napakalaking agila. Ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng takot na ibinubuga sa kanilang puso. Ang ganitong uri ng hitsura ay isang bagay na hindi man lang lumitaw ng sabay na lumitaw si Yan Luo Tian at ang tatlong Mulan Elders. Hindi ba siya nagpapagaling? Bakit? Lilito talaga siya sa oras na ito. Nanginig ang kamay ni Hai Badong na nakapatong sa mga dingding. Pambihira rin ang paos ng boses niya habang nagsasalita. Ang mga ekspresyon ni Jie Xingtian, Fama, at ng iba pa ay hindi masyadong maganda. Kahit na umatake si Medusa, mahirap para sa kanya na manalo sa harap ng napakahiwagang sect leader na ito ng Poison Sect. Higit pa rito, ang hindi pangkaraniwan at walang katulad na kasanayan sa lason ay naging sanhi ng kahirapan sa pagtatanggol laban sa isa. Sa kanyang hitsura, malamang na ang banta ngayon ay uunlad muli. Marahang hinaplos ni Xiaoding ang kanyang noo. Baka sa kanyang mga mata ang natatalo na ekspresyon. Maliwanag, ang hitsura ng misteryosong pinunong ito ng Poison Sect ay nagpabigat sa kanya. Ang sect leader na iyon mula sa Poison Sect ay kalalabas lamang ngunit naidulot na niya ang mga tao mula sa Jiama Empire na mahulog sa mababang kapaligiran. Mula dito, makikita kung anong uri ng takot na puso ang pinanghahawakan ng mga tao mula sa Jiama Empire sa kanya. Habang nasa langit, madilim at solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang pag-alis ng dalawang Mulan Elder. Pagkatapos ay ibinato niya ang kanyang tingin sa babaeng may puting buhok sa napakalaking agila. Bahagyang lumubog ang kanyang puso. Nararamdaman niya na ang lakas ng misteryosong babaeng ito ay lubhang nakakatakot. Malamang na hindi siya mas mahina kaysa kay Medusa. Tila lalong lumalala ang sitwasyon ngayon. Siya ang sect leader ng Poison Sect. Dapat kang mag-ingat. Gumalaw ang figure ni Medusa at lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Seryoso ang mukha niya habang nagsasalita. Ang puso ni Xiaoyan ay muling lumubog nang makita niyang kahit si Medusa ay nagpahayag ng ganoong ekspresyon. Tila ang sect leader na ito ng Poison Sect ay talagang mayroon talagang nakakatakot na lakas. May tiwala ka ba sa pakikitungo sa kanya? Mahinang tanong ni Xiaoyan. Mahirap. Kakaiba rin ang taong ito. Limitado ko na ang harangin siya. Maliban kung talagang lumaban kami hanggang sa puntong pareho kaming natalo na may malubhang pinsala, napakahirap na talunin siya. Saglit na nag-alinlangan si Medusa bago umiling at bumantong hininga. Mahina lamang na napabuntong hininga si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang nakamamatay na tahimik na kapaligiran ng mga dingding, kumuyam ang kanyang mga ngipin at sinabing. Okay lang din na harangin mo lang siya. Ang tatlong Mulan Elder ng kabilang partido ay napilayan ko. Iwanan mo si Yan Luo Tian para harapin ko. Muling nag-alinlangan si Medusa bago bahagyang tumanggo. Gayunpaman, ang kanyang puso ay hindi malinaw na lumubog. Bagamat maaaring harangin nila ni Xiaoyan ang dalawang piling Daozang mula sa kabilang panig, ang mga eksperto mula sa tatlong sekta ay mas marami kaysa sa mga mula sa Jiama Empire. Kung maglulunsad sila ng buong pag-atake sa kuta, malamang na talagang hindi na magtatagal ang kuta bago ito bumagsak. Kung ang malaking hukbong alyansa na ito ay pinahihintulutang pumasok sa imperyo sa oras na iyon, sila ay labis na mapapagod kahit na mayroon silang labis na lakas upang humabol. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, wala silang ibang pagpipilian kundi ito. Kung tutusin, hindi lang nila maaaring payagan itong sect leader ng Poison Sect at Yan Luo Tian sa opensa at pagtatanggol na laban na ito. Ang dalawang taong ito ay malamang na makapatay ng maraming eksperto mula sa Yan Alliance at sa tribo ng taong ahas sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanilang mga kamay. Sa panahong nakikipag-usap at nagpapasya si Xiaoyan kay Medusa, ang mga mata na kulay ube ng puting buhok na nasa napakalaking agila sa malayo ay walang pakialam kay Yan Luo Tian at sa dalawang Mulan Elder. Ang kanyang boses ay flat habang sinasabi niya. Pinabayaan ninyong dalawa ang ninuno na ito.
Si Yan Luotian at ang dalawang Mulan Elder ay nagpahayag ng kahihiyan sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang kanyang mga salita. Malamig na ngumuso ang dating. Dahil lang sa pabaya ang tatlong matandang ito. Hindi lang nila nagawang tapusin ang Dawang class brat na iyon kundi hinayaan pa nila itong sirain ang kanilang 3-beast savage skill at malubhang nasugatan ang isa sa kanila. Nagalit din ang dalawang Mulan Elder nang marinig nilang nag-akusa si Yan Luotian. Galit na sinabi ng Elder na naging ulo ng oso. Sect leader yan, ang taong iyon ay hindi isang ordinaryong Dawang. Naglakas loob akong sabihin na ang kanyang kakaibang liksi kanina ay isang bagay na kahit ang iyong Gold Geese sect ay hindi matutumbasan ng pinakamataas na kasanayan sa liksi. Gaano man kahiwaga ang kanyang husay sa liksi, siya ay isa lamang Dawang. Mukhang sobra-sobra na ang reputasyon ng tatlong Mulan Elder mula sa Mulan Valley. Malamig na tumawa si Yan Luotian. Puno rin ng galit ang mga mata niya sa mga sandaling ito. Kung ang tatlong matandang ito ay hindi nabigo, paano siya magiging miserable sa mga kamay ni Medusa, na nagresulta sa pagkawala ng mukha niya sa harap ng napakaraming tao? Yan Luotian, mas mabuting huwag kang lumampas sa dagat. Ang aking Mulan Valley ay hindi natatakot sa iyong Gold Geese sect. Ang dalawang matandang Mulan ay agad na naging labis na galit habang sila ay sumigaw ng mahigpit. Bakit? Kayong dalawa, na nawalan ng 3-beast savage skill ay naglakas loob din na sigawan ako. Pinaikit ni Yan Luotian ang kanyang mga mata habang nagsasalita siya sa madilim at masamang paraan. Ang tatlong matandang Mulan na walang 3-beast savage skill ay mga ordinaryong tao lamang sa tuktok ng klase ng Dawang. Hindi sila nagdulot ng malaking banta sa mga mata ng isang elite na si Dao Zhang. Kayo. Ang tatlong Mulan Elder ay labis na galit na galit. Namumula ang kanilang mga mukha sa kulay lila ngunit hindi sila nang ahas na umatake. Tapos na bang mag-away? Ang maputing buhok na babae sa napakalaking agila ay nagsalita sa isang walang pakialam na paraan habang ang tatlong tao ay nagpupumilit sa isa't isa. Si Yan Luotian at ang dalawang Mulan Elder ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang lamig sa kanyang boses. Muli silang nagtinginan ng masama bago iniwas ang mga mata. Dalawang elder ng Mulan, kayong dalawa ay dapat magtipon kasama ang iba pang mga eksperto sa hukbo pagkatapos nito. Ang gray-purple na mga mata ay dumapo sa katawan ng dalawang tao habang nagsasalita ang babaeng may puting buhok sa isang walang pakialam na boses. Bahagyang nagbago ang mukha ng dalawang matandang Mulan nang marinig nila ito ngunit tanging tango lamang ang kanilang naitango sa mapait na ngiti. Nawala ang 3-beast savage skill, nasa tuktok lang sila ng klase ng Dawang. Hindi sila nakasali sa mga labanan sa klase ng Dao Zhang. Kaagad, ginalaw nila ang kanilang mga katawan at sumama sa malaking hukbo sa ibaba. Ang puting buhok na babae ay sumulyap kay Yan Luotian sa gilid pagkatapos ipadala ang dalawang Mulan Elder. Nanatili ang kanyang mga mata na parang matandang balon. Ipaubaya mo sa akin si Medusa. Para sa Dawang brat na binanggit mo. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa langit sa itaas ng kuta nang magsalita siya hanggang sa sandaling ito. Huminto ang kanyang tingin sa katawan ni Medusa bago lumingon sa nakaitim na binata sa gilid. Ang mukha sa ilalim ng belo ay unang nagulat nang makita niya ang malamig at batang mukha. Agad itong nagbago nang hindi niya sinasadyang mamulong. Paano siya? Battle Through the Heavens. Kabanata 767. Agility Fight. Ang biglang pagbabago ng puting buhok na babae ay pumukaw sa atensyon ni Yan Luotian sa kanyang tabi. Nagulat din siya. Ito ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na nakita niya ang malamig na babaeng ito na nagpapakita ng ganoong ekspresyon. Poison Sect Leader, ano ito? Ibinuka ni Yan Luotian ang kanyang bibig at nagtanong pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Hindi pinansin ng babaeng may puting buhok ang tanong ni Yan Luotian. Ang kanyang kulay abong purplish na mga mata ay nakatitig lamang ng mat-aman sa mukha na nakatago sa kaibuturan ng kanyang memorya. Isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Siya ay tila nahihirapan sa isang bagay. Nagpatuloy ito ng medyo matagal bago dahan-daang lumabo ang alon sa kanyang mga mata. Nakalanghap siya ng malalim na hangin at ang kulay abu purplish na mga mata ay muling nabawi ang kanilang kawalang interes.
Sa hindi malamang dahilan, ang kanyang mga mata ay ayaw manatili sa mukha ni Xiaoyan. Ipapaubaya ko siya sa iyo. Ikanaway ng babaeng maputi ang buhok at tuluyang ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Ngumiti si Yan Luotian at tumango nang marinig ito. Tumawa siya sa mabangis na paraan. Relax, hahayaan ko siyang makatikim ng mabilis na kamatayan sa pamamagitan ng aking mga kamay. Kakarinig pa lang ng boses niya nang bigla niyang naramdaman ang isang titig na puno ng malamig na lamig. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo, para lang makita ang malamig na mga mata ng babaeng maputi ang buhok ay bumaril sa ibabaw. Agad na tumaas ang maliliit na goosebump sa balat ni Yan Luotian nang matitigan siya sa ganoong paraan. Naguguluhan ang kanyang puso ngunit pilit na ngumiti ang kanyang mukha sa sobrang hirap. Bahagya siyang tumawa. Ano yun? Tandaan mo, gusto ko siyang buhay. Ang boses ng babaeng maputi ang buhok ay napuno ng malamig na kahigpitan. Agad na natigilan si Yan Luotian nang marinig niya ito. Isang kakaibang pakiramdam ang agad na bumangon sa kanyang puso. Mula nang makilala niya ang pinunong ito ng Poison Sect, palagi na siyang nabigla sa pagiging walang pakialam at walang emosyon ng kabilang partido. Kaya naman noon pa man ay sobrang takot na siya nito. Ito ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na narinig niya talaga ang pagbigkas nito ng ganoong kahilingan. Hihihi. Dahil ang pinuno ng Poison Sect ay may ganoong kahilingan, natural na hindi ito magiging problema. Dapat bang umatake ang hukbo pagkatapos nating simulan ang labanan? Kung sisirain natin itong kuta nila, malamang na bumagsak ang moral ng kabilang panig. Kasabay nito, ang mga eksperto mula sa Jiama Empire ay magkakaroon din ng intensyon na umatras. Sa ganitong paraan, makakapagligtas din tayo ng maraming problema. Si Yan Luotian ay nagmamadaling tumawa habang ang kaisipang ito ay nananatili sa kanyang puso. Kumislap ang mga mata ng babaeng maputi ang buhok. Ang pamamaraang ito ay ang kanyang orihinal na intensyon. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan ang kasalukuyang kanya ay medyo nag-aalangan na gawin ito. Ito ay dahil alam niya na kung talagang gagawin niya iyon, ang Jiama Empire ay tiyak na magdaranas ng hindi mabilang na bilang ng mga pinsala at kamatayan. Siya. Bahagyang itinikom ng babaeng may puting buhok ang kanyang mga pilak na ngipin habang ang kanyang boses ay nagsasalita sa malamig na paraan. Hindi na kailangan. Ang Jiama Empire ay natural na mawawasak sa kanilang sarili nang hindi tayo umaatake basta't matatalo natin ang 2 taong ito. Binawi ng babaeng maputi ang buhok ng malamig niyang mga mata sabay sabi nito. Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa ulo ng agila at ang kanyang katawan ay agad na nakabitin sa kalangitan. Ang napakalaking agila na iyon ay nagpakpak ng napakalaking pakpak nito at lumipad sa gilid. Walang magawang umiling si Yan Luotian habang nakatingin sa babaeng may puting buhok na bumaba mula sa ulo ng agila. Hindi ba niya kailangang magsumikap pa para magawa ang sinabi sa kanya? Ang magandang figure ng babaeng maputi ang buhok ay nakatayo sa walang laman na hangin. Ang kanyang kulay abolilang mga mata ay malamig na sumulyap kay Medusa habang dahan-daang sinabi. Medusa, sumuko ka. Ibibigay ko ang iyong lahi ng taong ahas ng isang kasiya siyang lugar na matutuluyan sa hinaharap. Managinip ka. Isang nakakatuwang ngiti ang ibinigay ni Medusa. Paanong medyo kasing yabang niya ang tumanggap ng ganitong uri ng kawanggawa na parang regalo. Dahil napakatigas ng ulo mo, ang ninuno na ito ay maaari lamang sirain ang iyong buong tribo ng taong ahas. Ang babaeng maputi ang buhok ay hindi nabalisa. Kalmado pa rin ang tono niya ngunit napakalupit ng mga binitawan niyang salita na naging sanhi ng panlalamig ng puso ng isa. Maaari kang pumunta at subukan. Isang madilim at malamig na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Medusa. Labis din ang galit niya sa babaeng maputi ang buhok na ito. Ikaw ba ang sect leader ng Poison Sect? Si Xiaoyan, na nakatayo sa gilid, ay nagpunas ng mata sa babaeng maputi ang buhok habang nakakunot ang noo niya at nagtanong sa malalim na boses. Isang bahagyang kislap ang lumitaw sa mga mata ng babaeng iyon nang marinig niya ang boses ni Xiaoyan. Bahagyang ibinaba niya ang kanyang mga mata at mahinahong nagtanong. Sino ka? Ang pinuno ng Yan Alliance, Xiaoyan. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at nagsalita na may mahinang ngiti.
Naikuyom ng babaeng may puting buhok ang kanyang maselang kamay sa ilalim ng kanyang manggas nang marinig ang pangalang ito na nakatago sa kanyang alaala. Gayunpaman, walang gaanong pagbabago sa kanyang boses. Hayaan mong sumuko ang Yan Alliance. Sisiguraduhin kong walang sino man ang masasaktan. Ang mga mata ni Yan Luotian, na sumusunod sa likod ng babaeng may puting buhok, ay naging kakaiba nang marinig niya ang mga salitang ito. Walang taong masasaktan. Bakit may epektong panlilibak ang mga salitang ito kapag binibigkas mula sa bibig ng babaeng demonyong ito na manhid sa pagpatay ng mga tao? Gayunpaman, tila hindi siya karaniwan ngayon. Isang pag-iisip ang pumasok sa puso ni Yan Luotian nang ang kanyang mga mata ay biglang tumingin sa nakaitim na damit, binata. Mukhang naging kakaiba ang pinunong ito ng poison sect nang makipag-ugnayan sa taong ito. May crush ba siya sa lalaking ito? Kung talagang susuko ako, malamang na hindi ko na kailangan pang bumalik at magpakita sa mga miyembro ng clan ko. Makakalimutan namin ang magandang mungkahi ng sect leader. Napangiti ng mahina si Xiaoyan. Ang kanyang ngiti ay medyo nanunuya. Muling dumaan ang kanyang tingin sa babaeng maputi ang buhok. Sa hindi malamang dahilan, bahagyang nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam ang kanyang puso. Gayunpaman, wala siyang lead kung gusto niyang mag-explore sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang kanya ay walang alinlangan na sumailalim sa isang matinding pagbabago sa mga tuntunin ng karakter, hitsura, at imahe kumpara noon. Nanlamig ang mga mata ni Yan Luotian nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Babuka pa lang sana niya ang bibig niya para pagsabihan siya nang may bigla siyang naalala. Napasulyap ang mga mata niya sa babaeng may puting buhok sa gilid niya. Matapos mag-alinlangan sandali, nilunok niya ang mga salitang ito. Agad namang nagpakawala ng mahinang buntong hininga ang babaeng maputi ang buhok nang marinig ito. Ang kanyang pares ng gray-purplish na mga mata ay bumaling kay Medusa habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Dapat sa kanya ang suporta mo. Dahil iyon ang kaso, matatalo ko siya at tingnan kung magiging matigas ka pa rin pagkatapos nito. Anong matapang na salita? Tila ang palad mula sa huling pagkakataon ay hindi nagpaalam sa iyo kung paano magpigil. Malamig na tumawa si Medusa. Biglang lumabas si Majestic Daochi mula sa kanyang katawan. Ang nakapaligid na hangin ay nagsimulang marahas na magbago sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake nitong si Daochi. Kumalat ang Majestic Daochi sa 12-12 metro sa paligid ng babaeng may puting buhok bago ito tila nakatanggap ng di nakikitang puwersa at tumigil sa paggalaw. Ilang 7 kulay na Daochi na pilit na pinasok ito ay nagsimulang mahiwalay sa kawalan sa bilis na nakikita ng mata. Natawa si Yan Luotian nang makita niyang ang dalawang tao ay tahimik na nagsimulang magkaharap sa isa't isa. Gumalaw ang kanyang katawan at sumugod kay Xiaoyan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang bibig habang sinabing, "Brat, hindi ko inaasahan na masisira mo ang Three Beast Savage skill ng 3 Mulan Elders. Interesado din ako sa liksi mong Dao technique na iyon. Pag-aaralan ko talaga ito ng maayos pagkatapos mong makuha." Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan si Yan Luotian na nagmamadaling lumapit. Ang mga pakpak ng apoy sa kanyang likod ay nakafrap habang siya ay nagmamadaling umatras. Kung ikukumpara sa 3 Mulan Elders, ang taong ito ay walang alinlangan na mas magulo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tunay na piling tao na Daozang. Nasa kanya ang lakas na iyon at nagawa niyang manyobrahin ito ayon sa gusto niya. Napaatras pa lang ang katawan ni Xiaoyan nang biglang lumiwanag ang gininto ang kinang sa likod ni Yan Luotian. Ang isang pares ng kulay gintong pakpak na hindi bababa sa 70 hanggang 80 talampakan ang laki ay mabilis na nagkahiwalay. Bahagyang pumiglas sila at sumipol ang malakas na hangin. Ang bilis niyang tumalon bigla. Sa loob ng maikling sandali, nagpakita na talaga siya sa tabi ni Xiaoyan. Ikinapak niya ang napakalaking pakpak ng gansa at ang hindi mabilang na bilang ng mga gininto ang kinang ay lumabas sa lahat ng direksyon. Isang malakas na hangin ang pamunit sa hangin at isang nakakatalam na sipol ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman niya na ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay natatakpan ng makapal at malamig na hangin. Gumalaw ang kanyang puso at isang mabangis na jade green na apoy ang biglang lumabas sa kanyang katawan.
Biglang tumaas ang temperatura ng lugar kasunod ng paglitaw ng apoy. Ang mga gininto ang kumikinang na iyon ay paulit-ulit na napalitan ng mga butil ng berdeng apoy na mabilis na nawala sa ilalim ng mataas na temperaturang ito. Heavenly Flame. Nagulat si Yan Luotian nang makita niya ang jade green na apoy sa katawan ni Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay umabant sa halip na umatras. Ang kanyang kamay ay nabuo ang hugis ng talam habang ang maliwanag na gininto ang enerhiya ay lumundag at marahas na tumama patungo sa leeg ni Xiaoyan. Ang pilak na kumikinang sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan ay mabilis na kumikislap nang maramdaman niya ang malakas na hangin na nakapaloob sa talam ng kamay ni Yan Luotian. Kakaibang flashback din ang kanyang katawan. Gusto mong tumakas. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Yan Luotian nang makita niya ang umaatres na figure ni Xiaoyan. Nabaluktot ang kanyang katawan sa isang hindi pangkaraniwang arko at agad siyang humakbang. Ang katawan niyang iyon ay lumipad sa kalangitan habang sinusundan niya si Xiaoyan na parang uod sa tarsal bones. Si Yan Luotian, na mabilis na sumunod, ay naging sanhi ng bahagyang pagpikit ni Xiaoyan ng kanyang mga mata. Ang liksi ng kabilang partido na Dao Technique ay tila napakahiwaga. Ito ang unang pagkakataon na may sumunod sa kanya ng ganito kalapit mula nang magsimula siyang magsanay ng 3,000 lightning movement. Ang pilak na kumikinang ay muling kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa habang ang isang after image ay nanatili sa likod sa parehong lugar. Ang katawan ni Xiaoyan ay tila nag-teleport habang siya ay lumitaw mahigit 10 metro ang layo. Muling damaloy ang hangin patungo kay Xiaoyan nang siya ay lumitaw. Ang tanging nakikita niya ay ibinuka ni Yan Luotian ang kanyang mga braso sa pantay na paraan habang ang kanyang mga binti ay bahagyang nakabaluktot sa likod. Siya ay nagpakita na parang siya ay isang malaking lumilipad na ibon habang ito ay lumipad sa kalangitan at muli ay naabutan si Xiaoyan sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Hihihi. Brat. Ang iyong liksi ay talagang napakahusay. Maihahambing mo sa goose flight ng aking golden geese sect. Kung magagawa ko itong makuha at sanayin, tiyak na lalampas sa isang ordinaryong elite na Daozang ang aking bilis. Tumawa si Yan Luotian sa masamang paraan. May katakawan ang mukha niya na hindi niya maitago. Malinaw na ang liksi na ipinakita ni Xiaoyan ay nakapukaw na sa kanyang sakam na puso. Bakit? Tumigil ka na ba sa pagtakbo? Itinaas ni Yan Luotian ang kanyang mga kilay nang makita niyang si Xiaoyan ay talagang tumigil sa paglipad pagkatapos na maabutan. Ang gintong liwanag sa kamay ni Yan Luotian ay lalong tumindi at isang matalim na puwersa ang yumanig sa hangin hanggang sa bahagyang nagiba-iba. Biglang ibinaba ni Yan Luotian ang mga pakpak ng gansa sa kanyang likod at ang kanyang katawan ay lumitaw sa isang lugar na wala pang 1 metro mula kay Xiaoyan sa paraang parang multo. Isang maitim na ngiti ang pinakawalan niya habang ang talam ng kamay, na nababalot ng gininto ang liwanag, ay walang awa na tinadtad sa braso ni Xiaoyan. Ang gininto ang talam ng liwanag ay tumawid sa kalangitan. Gayunpaman, bago nito walang awa na tinadtad ang braso ni Xiaoyan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ng huli. Ang selyo ng kamay na matagal nang napanatili sa kanyang kamay ay biglang itinulak pasulong. Kaagad, madali itong bumangga sa dibdib ni Yan Luotian. Open Mountain Seal. Battle Through the Heavens. Kabanata 768. Explode. Dama po ang hand seal sa dibdib ni Yan Luotian nang biglang naging malamig at mahigpit ang mukha ni Xiaoyan. Isang marilag, ligaw, sumasabog na enerhiya ang biglang lumabas sa kanyang palad. Sa wakas, tuluyan na itong bumuhos sa katawan ng huli mula sa lahat ng direksyon. Bang! 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 Ang malakulog na pagsabog ay biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Isang nakakatakot na energy ripple na nakikita ng mata. 2 figure ng tao ang sumabog mula sa intervening point bago marahas na inilunsad sa magkahiwalay na direksyon. Ang mukha ni Yan Luotian ay naging sobrang pangit sa sandaling idiniin ang selyo sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na makakaasa si Xiaoyan sa kanyang lakas ng klase sa Daowang para talagang magpakawala ng napakalakas na pag-atake ng Dao Technique. Bagamat siya ay medyo nahuli, si Yan Luotian ay isa pa ring tunay na piling tao na Daozang sa anumang paraan kung paano ito sinabi ng isa. Sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagmanyobra ng enerhiya,
ang ibabaw ng kanyang katawan ay nagpakawala ng maliwanag na gintong liwanag sa sandaling ang malakas na puwersa ay lumabas mula sa palad ni Xiaoyan. Lumitaw ang makakapal na kulay gintong balahibo ng gansa bago tuluyang nakabuo ng Golden Goose Feather Armor na mahigpit na tumatakip sa kanyang dibdib. Dumating ang malakas na puwersa sa palad ni Xiaoyan gaya ng inaasahan sa sandaling lumitaw ang mga balahibo ng gintong gansa. Gurg! 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 Kahit na si Yan Luotian ay nagpatawag ng isang Golden Goose Feather Armor sa ganoong kritikal na yugto, hindi pa rin ito napigilan ang lahat ng lakas matapos matanggap ang buong puwersang pag-atake ni Xiaoyan sa ganoong kalayuan. Mayroon pa ring napakaraming ligaw at marahas na puwersa na bumasag sa gininto ang baluti at matatag na tumatak sa katawan ni Yan Luotian. Agad na nakaramdam ng sarap ang kanyang lalamunan nang hindi sinasadyang tumalsik ang isang subo ng sariwang dugo. Ang subo na ito ng sariwang dugo mula kay Yan Luotian ay naidure pa lamang nang ito ay agad na pumukaw ng isang tandang mula sa hindi mabilang na bilang ng mga tao sa ibaba. Nakatitig kay Yan Luotian ang hukbo ng tatlong malalaking alyansa ng imperyo na may natulalang tingin. Bakit ang elite na Daozang na ito ay nagluwa ng dugo pagkatapos na makipagpalitan ng suntok ng halos ilang minuto? Ang mga mukha ng dalawang matandang Mulan sa himpapawid sa itaas ng hukbo ng alyansa ay kumaibot nang makita ang tagpong ito. Ang kanilang mga mukha ay agad na naglalaman ng isang malamig na ngiti habang sila ay tahimik na pinagalitan na si Yan Luotian ay karapat-dapat sa loob ng kanilang mga puso. Sinabi na nila na ang taong ito ay hindi isang ordinaryong dalubhasa na si Dao Huang. Ngunit si Yan Luotian ay talagang nang-ahas na umasa sa kanyang liksi upang makipag-ugnayan kay Xiaoyan. Ang dating talaga ay parang napakaraming mukha upang itabi. Kung ikukumpara sa natigilan na hukbo ng tatlong alyansa, ang kuta, na orihinal na tahimik, ay sumabog sa isang nakayayanig na saya. Sa sandaling ito, ang takot na nagmula sa pinuno ng sekta ng Poison Sect ay naging mas mahina dahil sa eksenang ito. Ang taong ito. Wala talagang makikitang kapintasan sa palad niya. Hindi rin siya nag-drag ng mga bagay palabas. Nakangiti si Haibadong at ang iba pa habang paulit-ulit niyang pinupuri. Munting bastos. Ikaw na munting bastos. Agad na nawala ang mukha ni Yan Luotian nang marinig niya ang malinaw na hiyawan mula sa kuta. Isang galit na sumpa ay sumigaw. Ang kulay gintong mga ningning ay agad na lumabas sa kanyang katawan bago nabuo ang mahigit 10 matutulis na gintong tinak sa kanyang mga balikat, braso, siko, daliri sa paa, tuhod, at higit sa 10 iba pang lugar. Lumilitaw na si Yan Luotian ay isang ganap na armado na hedgehog na may kasamang mga turok na ito. Brat, ang ninuno na ito ay tiyak na marahas na puputulan ang iyong daliri sa isa't isa. Ang mga mata ni Yan Luotian ay puno ng galit habang siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumisigaw. Ang napakalaking mga pakpak sa kanyang likod ay pumapalpak pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Sinugod ni Yan Luotian si Xiaoyan. Ang matalim na gold finger sword na nabuo ay tumusok patungo sa lahat ng fatal point ni Xiaoyan. Sa kanyang galit, tila nakalimutan ni Yan Luotian ang mga tagubilin na ibinigay sa kanya ng babaeng may puting buhok kanina. Nagmamadaling umatras si Xiaoyan nang papalapit na ang galit na si Yan Luotian. Gayunpaman, ang bilis ni Xiaoyan at nang huli ay magkatulad. Kaya naman, napakahirap na ganap na itapon ang huli sa kanyang buntot. Ilang suntok pa lang ang palitan nila ngunit ang mga damit sa kanyang katawan ay pira-piraso na ng mga gintong tinak na makapal na tumatakip sa katawan ng kausap. Maraming matingkad na pulang bakas ng dugo ang lumitaw sa kanyang katawan. Nag-intersect ang dugo sa isa't isa, mukhang mabangis. Muling naiwasan ni Xiaoyan ang pag-atake ni Yan Luotian sa medyo miserableng paraan. Bigla niyang kinuyam ang kamay habang nakaharap sa lupa. Ang Heavy Zuan ruler na bumagsak sa lupa pagkatapos na agawin ng tatlong Mulan Elders kanina ay naging isang sinag ng liwanag na bumaril sa kalangitan. Sa wakas, dama po ito sa kamay ni Xiaoyan. Klang! 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 Nagmamadaling iwinagayway ni Xiaoyan ang katawan ng napakalaking ruler pagkatapos na ipasok ng mabigat na ruler ang kanyang kamay. Hinaranggan nito ang ligaw at marahas na pag-atake ni Yan Luotian. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng mabibigat na ruler na hamarang sa kanya,
Ang mga alon ng malakas na sumunod sa ruler at ipinadala sa ibabaw ay naging sanhi din ng halos manhid ng kamay ni Xiaoyan. Napakagulo talaga ng isang baliw na piling tao na Dao Zhang. Ito ay lalo na ang kaso para sa gayong tao na ang katawan ay puno ng mahahabang tinak. Si Xiaoyan, na mukhang nasa isang mapanganib na sitwasyon sa ilalim ng ligaw at marahas na pag-atake ni Yan Luotian sa kalangitan, ay naging dahilan upang muling iangat ng lahat sa kuta ang kanilang mga puso. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng Medusa at ng leader ng sekta ng Poison Sect ay naging mas matindi. Kung si Xiaoyan ay matatalo ni Yan Luotian, tiyak na magiging sanhi ito ng Medusa na magbunyag ng ilang bukas sa pamamagitan ng pag-aalala. Sa oras na iyon, malamang na ang leader ng sekta mula sa Poison Sect ay sasamantalahin ang kanyang pagbubukas at pag-atake. Xiaoyan, kailangan mong manatili. Mariin na ikinuyom ni Hai Badong at ng iba pa ang kanilang mga kamao. Ang kanilang mga mata ay matamang nakatitig sa labanan sa langit. Medyo nanginginig ang kanilang mga puso sa tuwing may lalabas na mga sugat sa katawan ni Xiaoyan. Alam din nila na sa kabila ng kakayahan ni Xiaoyan na makipaglaban sa isang elite na Dao Zhang pagkatapos na ipakita ang lahat ng kanyang lakas, iyon ay nasa ilalim ng paunang kondisyon ng kanyang pag-iwas ng todo hanggang sa siya ay lubos na nasugatan. Ang ganitong uri ng palitan ay katulad ng pagtataya niya sa kanyang buhay. Ang mahinang sitwasyon na kinaroroonan ni Xiaoyan ay naramdaman din ng dalawang tao sa kabilang battleground na nakatutok sa kanyang panig. Bahagyang nagbago ang mga mukha nila. Gayunpaman, marahas lamang silang nakapikit nang tumingin sila sa mga mata ng kabilang partido. Ang kanilang mga pag-atake ay agad na naging mas mabangis. Ang dalawang babaeng ito ay kasalukuyang mga masasamang tao. Natural lang na ang kanilang laban ay lubhang mapanganib. Ang kanilang marahas na paraan ng pag-atake ay naging sanhi kahit na ang ilan sa mga manunood ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga katawan habang sila ay nanonood. Sa mundong ito, ang mga babae ay talagang mas nakakatakot kaysa sa mga lalaki kapag sila ay naging mabangis. Klang! 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 5 matutulis na gininto ang tinak ang marahas na sumabit sa mabigat na ruler habang ang isang ganid na tingin ay sumilay sa mukha ni Yan Luotian. Bigla niyang inikat ang kamay at biglang umikot ang mabigat na ruler, tumakas mula sa kamay ni Xiaoyan. Gumalaw ang katawan ni Yan Luotian sa kakaibang paraan matapos niyang hampasin sa tabi ang mabigat na ruler. Lumitaw siya sa harap ni Xiaoyan at marahas na ibinagsak ang kanyang tuhod sa ibabang bahagi ng tiyan ni Xiaoyan. Isang maputlang puti ang bumungad sa mukha ni Xiaoyan nang makatanggap ng napakalakas na suntok. May mga bakas ng dugo na dumaloy sa sulok ng kanyang bibig habang ang walang awa na kislap ay sumilay sa kanyang mga mata. Kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang kamao at marahas na hinampes ito sa baywang ni Yan Luotian. Isang suntok kapalit ng tuhod. Ang pilak na kumikinang sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan ay kumislap at agad siyang nag-iwan ng isang after-image habang ang kanyang katawan ay bumaril pabalik. Kaya mo bang tumakas? Naramdaman ito ni Yan Luotian sa sandaling nawala si Xiaoyan. Isang mabangis na tawa ang tumunog at ang kanyang katawan ay muling nabaluktot sa isang kakaibang arko. Iyong mga pakpak ng gansa sa kanyang likod ay ikinumpas at biglang nawala ang kanyang katawan. Sa susunod na muling pagpapakita niya, nasa likod na talaga niya si Xiaoyan. Agad na naramdaman ni Xiaoyan ang isang bagay nang lumitaw si Yan Luotian sa kanyang likuran. Gayunpaman, wala siyang panahon para gamitin ang 3,000 lightning movement para tumakas sa pagkakataong ito. Ang kamao ni Yan Luotian ay walang awa na hinampes sa kanyang likod. Grog! 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 Ang suntok na ito ay nagdulot ng isang subo ng sariwang dugo na lumabas mula sa bibig ni Xiaoyan. Bumagsak din ang kanyang tigire sa lupa. Nang makita ito, ngumiti si Yan Luotian ng malupit at ikinapak ang kulay gintong pakpak ng gansa sa kanyang likod nang bigla siyang sumugod patungo sa bumagsak na si Xiaoyan. Ang kuta ay agad na nagpalabas ng maraming nakakagulat na boses nang makita ang eksenang ito. Mapatla rin ang mga mukha ng grupo ni Hai Badong. Mananatili kaya si Xiaoyan? Old Hai, dapat kayong lahat ay maghanda para kumilos at iligtas ang ikatlong kapatid. Madilim at solemn na ang ekspresyon ni Xiao Ding habang siya ay mahinang sumisigaw. Tumanggaw si Hai Badong.
Mabilis na lumitaw ang Snow White Ice Wings sa kanyang likod. Pagkatapos nito, bigla siyang sumugod palabas at sumugod patungo sa posisyon kung saan matatagpuan si Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Si Xiaoyan ay mabilis na nahulog sa ere. Sumipol ang mabangis na hangin sa gilid ng tenga niya habang mariing nakapikit. Ang kanyang buong pagkatao ay tila nahulog sa isang walang malay na estado. Gayunpaman, kung ang isa ay makikinig ng mabuti, matutuklasan ng isa na ang kanyang tinig ay mahinang humihimok. Malapit na, ito ay talagang malapit na. Ang matingkad na gininto ang pakpak ng gansa ay nakabuka, na tila napakaganda. Tumingin si Yan Luotian kay Xiaoyan na malapit lang at ang mabangis na ngiti sa kanyang mga mata ay naging mas siksik. Ang maliit na batang si Dao Wang na ito ay talagang naging dahilan ng pagluwa ng dugo sa kanya, isang elit na Dao Zhang, at nasugatan sa harap ng lahat. Ito ay walang pinagkaiba sa pampublikong pagbibigay sa kanya ng isang sampal, na naging dahilan upang siya ay nahihirapang magtiis. Sa makatuwid, huhulihin niya ang taong ito kahit ano pa ang mangyari bago siya pahirapan ng maayos. Si Hai Badong na nagmamadali ay pinanood si Yan Luotian, na ang bilis ay napakabilis na nakakatakot. Ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang pangit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinabilis ang kanyang bilis sa pagtatangkang magmadali at iligtas si Xiaoyan. Ang mga pakpak ni Yan Luotian ay nakaflap mula sa ganoon kalapit. Biglang bumagsak ang kanyang katawan habang ang kanyang mga kamay ay walang awa na nakahawak sa ulo ni Xiaoyan. Gayunpaman, nang ang kanyang kamay ay malapit ng madikit sa ulo ni Xiaoyan, ang ulo ng huli ay biglang lumingon at umiwas dito. Ang biglaang pag-iwas ni Xiaoyan ay naging sanhi din ng pagkagulat ni Yan Luotian. Hindi pa ba nawalan ng malay ang taong ito? Ang kanyang sorpresa ay tumagal lamang ng isang maikling sandali bago ang isang puot ay sumilay sa kanyang mga mata. Walang awang sumipa ang kanyang binti patungo sa likod ni Xiaoyan. Ang binti ay nababalot ng gininto ang liwanag habang napunit ang hangin. Sasampalin na sana nito ang target nito nang biglang binaling ni Xiaoyan ang kanyang katawan at pinandilatan si Yan Luotian na may mabangis na ngiti. Iniwas niya ang kanyang kamay at isang kasing laki ng palad na tatlong kulay na Fire Lotus ang biglang bumaril patungo sa huli. Si Hai Badong, na nagmamadaling lumapit, ay nakita ang apoy na lotus sa sandaling ito ay inihagis ni Xiaoyan. Agad na bumalot ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Mabilis niyang itinigil ang kanyang katawan bago buong lakas na bumalik sa kuta. Pagkatapos lamang niyang makita ang eksenang ito ay napagtanto niya na kanina paniloloko ni Xiaoyan ang lahat. Ang kanyang layunin ay bigyan ang kanyang sarili ng oras na kailangan upang pagsamasamahin ang nakakatakot na lotus ng apoy na ito. Ang katawan ni Xiaoyan ay mabilis na bumagsak sa lupa matapos ihagis ang apoy na lotus. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang siya ay nasiyahan sa nakatulala na Yan Luotian. Nabuo ang kanyang handsil habang marahang iniluwa mula sa kanyang bibig. Sabog. Sumabog. 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 Bang. 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 Agad na tumunog ang nakakapangilabot na pagsabog na nanginginig sa lupa. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na ligaw at marahas na enerhiya ang dumaan sa kalangitan na parang buhawi. Battle Through the Heavens. Kabanata 769. Prestige. Ang umaalon na alon ng apoy ay humampas mula sa langit. Sa wakas, sinakop nito ang 1,000 talampakan na diametro mula sa lupa hanggang sa mga ulap. Isang nakakatakot na tatlong kulay na ulap ng apoy ang bumalot sa kalangitan. Sa sandaling ito, kahit ang sikat ng araw ay nahihirapang tumagos dito. Kumalat ang alon ng apoy sa parang ripple bago biglang tumaas ang bilis nito. Parang may malakas na enerhiya ang nagtulak dito. Sa isang putok, nagdala ito ng isang malakas na tunog ng pagsabog habang ito ay tumangay patungo sa abot tanaw sa napakabilis na bilis. Kumalat din sa lupa ang mabangis at marahas na hangin na dala ng alon ng apoy. Kaagad, ang mga itim na pangkat ng mga sundalo sa labas ng kuta ay parang mga domino na pinagsama-sama habang sila ay ganap na bumagsak sa lupa na may kaunting ingay. Sa isang iglap, ang magulong tunog ay sumingil sa mga ulap. Ilang sandali pa bago nila halos may ayos ang kanilang porma sayon at iangat ang kanilang mga ulo.
Mapurol ang kanilang mga mata at marahas na gamulong ang kanilang mga lalamunan habang nakatingin sa makapal na ulap ng apoy sa kalangitan. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng isang piling Daozang ay malamang na hindi magiging maayos sa harap ng isang nakakatakot na pagsabog ng apoy. Ang mga ekspertong iyon mula sa tatlong sekta sa himpapawid ay nayanig ng paunang nakakatakot na Fire Lotus Wave hanggang sa medyo mamatla ang kanilang mga mukha. May natitira pang takot sa kanilang mga mata nang dumaan ang alon ng apoy. Ang ganitong pagsabog ay talagang nakakatakot. Ang dalawang Mulan Elder ay nagpalitan din ng tingin sa isa't isa sa sandaling ito. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng kaunting ginhawa sa ibabaw ng pagkabigla. Mapalad na si Xiaoyan ay hindi gumamit ng ganoong nakakatakot na Dao technique noong nakikipaglaban sila sa kanya. Kung hindi, kahit na mayroon silang Three Beast Savage skill, malamang na mahihirapan sila sa ganoong nakakatakot na pag-atake. Hindi katakataka na ang batang ito ay maaaring maging pinuno ng Yan Alliance. Siya ay talagang may kaunting lakas. Marahang nagsalita ang dalawa habang nagpupunas ng malamig na pawis sa noo habang nakakaramdam ng matinding takot. Nagtataka ako kung paano iyon yan luotian. Gayunpaman, sa harap ng nakakatakot na pagsabog ng enerhiya na ito, tiyak na hindi siya mapupunta sa isang magandang kalagayan kahit na siya ay isang dalubhasa na Daozang. Ang hindi mabilang na mga tingin sa larangan ng digmaan ay natigil sa makapal na ulap ng apoy sa kalangitan ng ilang sandali. Pagkatapos nito, ang mga titig na iyon ay lumingon sa figure na bumabagsak pa rin sa hangin. Ito ang taong nagpakawala ng nakakatakot na pag-ataking ito. Si Hai Badong, nakaka-atras lang patungo sa gilid ng dingding, ay lumingon din at nakita ang bumagsak na si Xiaoyan sa sandaling ito. Agad siyang natigilan bago siya tumingin kay Xiaoding at sa iba pa na may nakakahiyang ngiti. Nagmamadali niyang inikat muli ang kanyang katawan at mabilis na sumugod kay Xiaoyan. Gayunpaman, biglang gumalaw ang katawan ng huli nang makarating siya sa isang lugar na hindi kalayuan sa Xiaoyan. Ang mga pakpak ng apoy sa likod ni Xiaoyan ay muling pinalawak. Pagkatapos magpumiglas ng 2 beses, talagang nahihirapan na naman siyang tumayo sa ere. Ayos ka lang ba? Nakahinga rin ng maluwag si Hai Badong nang makita niyang taglay pa rin ni Xiaoyan ang lakas upang manatili sa hangin. Nagmamadali siyang lumapit at mabilis na nagtanong nang makitang puno ng mga sugat ang katawan ni Xiaoyan. Ubo. Nagpakawala si Xiaoyan ng ilang matinding ubo. Bagamat mapatla ang kanyang mukha, tila medyo stable pa rin ang kanyang aura. Hindi siya napunta sa isang estado kung saan maging ang kanyang kamalayan ay naging malabo tulad ng huling pagkakataon sa Misty Cloud Sect. Okay lang ako. Medyo napagod lang ako. Sobrang lakas talaga ng energy na nauubos ng bagay na iyon. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang pagkilos na ito ay humila sa mga sugat sa kanyang katawan, na naging sanhi ng marahan niyang paglanghap ng malamig na hininga ng hangin. Naglabas siya ng 2 hanggang 3 bote ng jade mula sa kanyang storage ring bago pinitik ang kanyang daliri. Inalis niya ang medicinal liquid sa loob ng mga ito at ikinalat ito sa mga sugat na iyon sa kanyang katawan. Muling uminom si Xiaoyan ng ilang medicinal pill para mabawi ang Dao Qi matapos makomplito ang lahat ng hakbang na ito. Pinasok niya ang mga iyon sa kanyang bibig bago nagpakawala ng mahabang hininga. Talagang walang ingat ka. Sa wakas ay nagsalita si Hai Badong na may mapait na ngiti pagkatapos makitang kinumplito ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang kilos. Walang pagpipilian. Natural lang na kailangang magbayad ng isang presyo upang makitungo sa isang piling Daozang. Gayunpaman, ito ay mas mahusay na kumpara sa huling pagkakataon. Walang ingat na tumawa si Xiaoyan. Mapait na tumawa si Hai Badong nang marinig ang sagot nito. Gayunpaman, kailangan niyang aminin sa kanyang puso na si Xiaoyan ay mas mahusay kung ikukumpara sa nakaraang panahon. Sa oras na iyon, kung ang konstitusyon ni Xiaoyan ay hindi pa masyadong malakas at na siya ay isang alchemist na marunong gumamit ng mga tamang gamot, ang nakakatakot na pinsala na natanggap ni Xiaoyan ay maaaring maging sanhi ng sinuman na magdusa mula sa isang sekwelay kahit na sila ay ganap na gumaling. Ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring manatili sa dawang klas magpakailanman. Patay na ba ang lalaking iyon?
Itinapon ni Haibadong ang kanyang tingin sa tatlong kulay na apoy na ulap sa kalangitan kung saan kahit ang sikat ng araw ay hindi na sumikat habang nagtatanong siya ng may pag-aalinlangan. Bagaman ang lakas ng Angry Buddha Lotus Flame ay mahusay, kung tutuusin ay isang klase ang layo ko mula sa klase ng Daozang. Natural na medyo mahirap na patayin siya. Gayunpaman, hindi imposible para sa kanya na mauwi sa malubhang pinsala o maging baldado sa kabila ng kahirapan ng kanyang pagkamatay. Tumawa si Xiaoyan. Ang sulok ng kanyang bibig ay may dalang arko na puno ng lamig. Napangiti si Haibadong nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Magsasalita pa lang sana siya nang ang makapal na ulap ng apoy ay nagbuga ng mga alon ng matinding pagbabago-bago. Ang isang butas ay agad na nilikha sa ulap ng apoy sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Kaagad, isang madilim na gintong liwanag ang lumabas mula sa loob nito. Maaaring marinig ng isa ang ilang mga tunog ng pagsusuka ng dugo sa panahong ito. Ang figure ng tao na biglang bumagsak sa ulap ng apoy ay natural na si Yan Luotian, na marahas na tinamaan ng tatlong kulay na apoy ng lotus. Gayunpaman, ang huli ay kasalukuyang napakalungkot na siya ay lumitaw na hindi magandang tingnan. Ang kanyang mga damit ay tinak lamang at ang maganda at malalaking pakpak sa kanyang likod ay tila naging katulad ng mga pakpak ng mga ibon na binunot ang lahat ng kanilang mga balahibo. Ang mga pakpak ay walang balahibo at sobrang pangit. Ang buhok ni Xiaoyan ay nakakalat sa harap ng kanyang noo. Puno ng sariwang dugo ang kanyang katawan. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang kasalukuyang aura ni Yan Luotian ay hamina sa sobrang pagod. Sa hitsura nito, kitang-kita na siya ay nagdusa ng malubhang panloob na pinsala mula sa pagsabog kahit na nailigtas ang kanyang buhay. Tahimik ang buong lugar habang ang lahat ay nakatingin sa miserableng mukhang Yan Luotian na ito. Ilang sandali pa, biglang umalangaw-ngaw ang nakayayanig na saya sa kalangitan sa itaas ng kuta. Muli nilang nasaksihan ang binatang ito na lumikha ng isa pang himala gamit ang kanilang sariling mga mata. Tinalo ni Xiaoyan ang tatlong Mulan Elder at Yan Luotian sa loob ng isang araw. Ito ang dalawang ekspertong si Daozang. Ang nasabing engranding tagumpay sa labanan ay sapat na upang bigyang daan si Xiaoyan na sumikat sa buong hilagang kanlurang rehiyong ito. Kasabay nito, ang katayuan ng Yan Alliance at ang Jiama Empire ay tiyak na itataas sa hilagang kanlurang rehiyon na ito. Ang lahat ng ito ay ipinaglaban ng maputlang mukha, nakaitim na balabal, binata sa langit sa pamamagitan ng pagtaya ng kanyang buhay. Nailigtas niya ang Jiama Empire, na nahaharap sa kapalaran ng pagkawasak, at nailigtas ang hindi mabilang na bilang ng mga tao mula sa Jiama Empire mula sa pagkawala ng tirahan. Mula ngayon, si Xiaoyan ay magiging ganap na iginagalang na bayani sa Jiama Empire. Ang prestihiyo na ito ay isang bagay na hindi kailanman nakamit ng mga nakaraang emperador at maging ng Mystic Cloud Sect noon. Ang binata ay umunlad ng hakbang-hakbang mula sa pagiging basura ng angkan ng Xiao hanggang ngayon. Marahil pagkatapos ng maraming taon, ang lungsod na iyon na tinatawag na Wutan City ay buong pagmamalaki na sasabihin sa lahat ng dumating sa lugar na iyon na ang kanilang lungsod ay gumawa ng isang bayani na nagligtas sa buong Jiama Empire. Xiaoyan ang pangalan niya. Bahagyang napangiti sina Xiaoyan at Haibadong nang marinig nila ang nanginginig na tagay na lumabas mula sa kuta. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingin kay Yan Luotian, na mukhang miserable sa langit. Pagkatapos niyang ihayag ang kanyang sarili, ginamit ng huli ang isang nakakatakot na tingin upang tingnan si Xiaoyan sa ibaba. Pagkatapos nito, nagmamadali niyang manoniebra ang kanyang napakasakit na katawan sa panig ng hukbo ng alyansa sa isang kahabag-habag na paraan. Hindi humabol si Xiaoyan matapos makitang tumakas si Yan Luotian. Matapos gamitin ang tatlong kulay na Fire Lotus, ang Dao Qi sa kanyang katawan ay lubhang nabawasan. Habulin man niya, mahihirapan siyang pigilan ang kabilang partido. Bukod dito, dahil sa mga pinsala sa katawan ng una, inaasahan ni Xiaoyan na hindi na siya tuluyang makaka-recover sa loob ng kalahating taon. Kaya naman, hindi na kailangang matakot sa kanya. Ang mga mata ni Xiaoyan ay lumayo sa likuran ni Yan Luotian. Sa wakas, huminto sila sa battleground sa pagitan ng Medusa at ng sect leader ng Poison Sect. Sa sandaling ito, ang dalawa ay nasa isang maapoy na mainit na labanan.
Maging ang pagsabog ng lotus ng apoy kanina ay hindi naging sanhi ng kanilang pagkagambala. Siyempre, hindi dahil hindi nila ito marinig o maramdaman, hindi lang nila kayang ma-distract kahit konti. Kapag nakaharap ang gayong kalaban, kahit na ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa kanilang pagtatapos sa isang kakila-kilabot na estado. Ikinapak ni Xiaoyan ang kanyang mga pakpak ng apoy. Itinigil niya ang kanyang katawan sa isang lugar na hindi kalayuan sa battleground bago sumigaw sa mahigpit na paraan. Leader ng Poison Sect, dalawa sa iyong tatlong Daozang ng Sect Alliance ang natalo ngayon. Pinapayuhan ka ni Xiaoyan na umatras sa lalong madaling panahon. Hindi pinansin ng 2 taong nakikisali sa matinding labanan ang sigaw ni Xiaoyan. Maliwanag, ang 2 tao ay nag-aaway sa matinding at mabangis na paraan. Napailing na lamang si Xiaoyan nang makita niyang walang silbi ang kanyang pag-iyak. Hindi siya nang ahas na sumali o pumasok sa battleground na iyon sa kalagayan niya ngayon. Kaya naman, naghintay na lang siya sa tabi. Marahil ang presensya ni Xiaoyan ay nakaapekto sa atensyon ng isang tao, ngunit ang orihinal na nagniningas na mainit na palitan sa larangan ng digmaan ay napuno ng biglaang hindi inaasahang pagbabago. Makikita ng isa na ang orihinal na mabilis na katawan ng pinuno ng Poison Sect ay biglang bumagal. Nahuli ni Medusa ang pambungad na ito sa isang napakatusong paraan. Ang kanyang maselang kamay ay biglang inabot na parang makamandag na ahas bago kakaibang tumatak sa dibdib ng una. Grog. Isang subo ng dugo ang tumalsik mula sa bibig ng Poison Sect leader pagkatapos niyang matanggap ang suntok. Gayunpaman, ang sariwang dugong iyon na nailuwa ay kakaibang nagbago sa isang madugong palaso na bumaril patungo sa mukha ni Medusa. Nahuli din ng bigla ang palaso ng dugo si Medusa. Sa kritikal na sandali na ito, maaari lamang niyang iunat ang kanyang palad at mahigpit itong hinawakan. Gayunpaman, ang palaso ay biglang natunaw matapos niya itong mahawakan bago kakaibang pumasok sa kamay ni Medusa. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay naganap sa isang segundo. Sa oras na nag-react si Xiaoyan, natuklasan niya na napaatras na silang dalawa ng ilang hakbang. Medyo namutla ang mga mukha nila. Ang leader ng sekta ng Poison Sect ay nagpatatag sa kanyang katayuan. Isang malamig na ngiti ang agad na sumilay sa gilid ng kanyang bibig nang makita ang likidong dugo na pumasok sa katawan ni Medusa. Gayunpaman, ang kanyang malamig na ngiti ay lumitaw lamang nang siya ay tila may natuklasan. Mabilis na dumampi ang kamay niya sa mukha niya para lang madiskubre na natanggal ang saplot niya nang bumaril ang dugong palaso kanina. Biglang nagdilim ang mga mata ni Xiaoyan habang hinahawakan niya ang kanyang mukha. Kaagad, lumitaw sa kanyang mga mata ang pamilyar na kaaya-ayang magandang mukha. Bahagyang lumawak ang bibig ni Xiaoyan habang nakatingin sa mukha na medyo pamilyar pa rin. Kumurap ang mga mata niya ng ilang beses. Ilang sandali pa, ang boses niya ay biglang bumukas na puno ng hindi paniniwala. Little Fairy Doctor. Battle Through the Heavens. Kabanata 770. Nagbabago ang mga tao sa kabila ng lahat ay nananatiling ganon. Isang malakas na bagyo ang tila nabuo sa puso ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang magandang mukha na ito na medyo pamilyar pa rin. Hindi niya inaasahan na ang tinatawag na sect leader ng Poison Sect na ito ang magiging unang kaibigan ng ibang kasarian niya habang nagsasanay siya noon. Siya ang Little Fairy Doctor na itinuring na isang diwata sa puso ng hindi mabilang na bilang ng mga mersenaryo ng Qingshan Town. Ang purong mabait na babae na iyon. Ang pinuno na ngayon ng sekta ng Poison Sect na naging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga tao na makaramdam ng takot nang marinig lamang ang kanyang pangalan. Ang ganitong uri ng matinding pagbabago ay naging sanhi pa rin ng hindi paniniwala ni Xiaoyan ngayong nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Bahagyang nanginig din ang magandang katawan ng babaeng may puting buhok nang marinig ang sigaw na ipinadala mula sa bibig ni Xiaoyan. Bahagyang kumislap ang kanyang kulay abu-purplish na mata. Agad na pinunasan ng maputlang puti niyang kamay ang mantsa ng dugo sa gilid ng bibig niya. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang dugo sa gilid ng kanyang bibig at maingat na sinipsip ang dugo dito. Unti-unting nabawi ng kanyang gray-purplish na mata ang kanyang kalmado pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito. Muli siyang tumingin kay Xiaoyan at mahinang sinabi, "Hindi ako kahit sinong Little Fairy Doctor.
Napagkamalan mo akong iba. Kalokohan. Agad na nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Walang humpay siyang naglabas ng galit na sumpa. Ang nakaputi at mabait na batang babae noon ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon. Bukod dito, ang kanyang hindi pangkaraniwang konstitusyon at ang pangangailangang kumain ng lason upang patuloy na mabuhay ay naging sanhi ng kahirapan ni Xiaoyan na kalimutan siya. Kaya naman, agad siyang nagalit nang marinig ang sinabi ng kabilang partido. Anong ginagawa mo? Isa ka ring taga-Jiama Empire, bakit gusto mo pa ring simulan ang digmaang ito? Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Sumasayaw ang galit sa kanyang mga mata habang nagtatanong siya sa mahinang boses. Tahimik ang babaeng maputi ang buhok. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang sinabi. Ang Little Fairy Doctor na kilala mo ay namatay na. Ang kasalukuyang ako ay ang pinuno ng Poison Sect, Sky Poison Woman. Biglang nakaramdam ng dayuhang pakiramdam si Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang Little Fairy Doctor, na ang ekspresyon ay malamig at walang pakialam sa simula. Maaaring alam ng kanyang likuran ang kalagayan sa loob ng kanyang katawan, ngunit matigas pa rin na pinanatili ang kabaitang iyon. Binalot niya ng mahigpit ang sarili at ayaw niyang masaktan ang ibang tao dahil sa kanya. Ang mabait ng ngiti na iyon na sumasalakay sa puso ng mga tao ay naging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga tao na nalunod sa loob nito. Gayunpaman, ang medyo nakakaakit na bagay na iyon ay umalis na sa kanya. Dahil ba ito sa Woeful Poison Body? Mahigpit na kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamao habang nagsasalita. Ang kanyang pagbabago ay naging dahilan upang makaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ako ay orihinal na ipinanganak mula sa aba at ang aking dahilan para mabuhay ay upang magkalat ng paghihirap. Ang mga mata ng Little Fairy Doctor ay bahagyang wala sa isip habang nakatingin siya sa galit na si Xiaoyan. Mukhang naalala niya ang ilan sa mga bagay noon. Ang kanyang malamig at walang pakialam na mukha ay unti-unting uminit habang mahina niyang sinabi. Noon, sinabi ko sa iyo na sa malaot madali ay haantong ako sa ganito. Ito ang kapalaran ng Woeful Poison Body. Ito ay nangyari sa buong henerasyon. Ito ay hindi tulad ng walang lunas para sa Woeful Poison Body. Hinahayaan mo lang ang iyong sarili na mahulog. Galit na sinaway ni Xiaoyan na may masakit na puso. Hanggat ang sino man ay mahawakan ng kasalukuyang nasa akin, ang taong iyon ay mamamatay sa pinakamasakit na paraan sa harap ko. Hindi mo naiintindihan ang mga pangyayaring nangyari sa akin nitong mga taon. Ang mukha ng Little Fairy Doctor ay nagpahayag ng kalungkutan. Pagkatapos niyang lisanin ang Jiama Empire noon, naisip din niya na kaya niyang sugpuin ang tinatawag na Woeful Poison Body. Gayunpaman, ang katotohanan ay lubhang malupit. Siya ay nanatili sa isang maliit na nayon sa bundok sa loob ng isang taon pagkatapos niyang lisanin ang Jiama Empire. Doon, siya ay nanatili sa bahay ng dalawang matandang walang anak. Nakita ng dalawang matanda na siya ay cute at mabait at hinikayat siyang manatili sa maliit na nayon sa bundok. Bukod dito, itinuring nila siyang parang sariling anak at ang tingin sa kanya ng mga tao sa nayon bilang bahagi ng pamilya. Siya ay lubos na masaya sa taong iyon. Siya, na nawalan ng tirahan mula pa noong bata pa siya, ay hindi kailanman nasiyahan sa ganitong uri ng maligayang pakiramdam na nagpainit sa mga bahagi ng kaibuturan ng kanyang puso maliban sa hindi malilimutang tunay na pagkakaibigan nila ni Xiaoyan sa Qingshan Town. Lubos niyang pinahahalagahan ang damdaming ito at paulit-ulit na nanumpa na paprotektahan niya ito. Gayunpaman, ang pagsabog ng Woeful Poison Body ay naging dahilan ng pagbabago ng lahat ng ito. Una, ang dalawang matanda, na tinuring siyang anak nila, ay namamatay sa pinakamasakit na paraan sa harap niya dahil sa hinawakan nila ang kanyang katawan. Bagamat ang dalawang matatandang tao ay nakatingin sa kanya ng mabait at magiliw na mga mata bago sila mamatay, ang mga mata na ito ang tunay na naging sanhi ng pagkabulok ng kanyang puso. Mayroong ilang mga tao sa nayon na namatay sa masakit na paraan dahil sa kanya pagkatapos mamatay ang dalawang matatandang tao. Sa huli, sa wakas ay kinaladkad na niya ang kanyang pagod na katawan at umalis kasama ang mga bangkay ng dalawang matanda sa harap ng maput at nakakatakot na mga mata ng mga tao sa nayon. Inilibing niya ang mga bangkay ng dalawang matanda at lumuhad sa harap ng kanilang mga puntod hanggang sa muntik na siyang mawalan ng malay.
Sa susunod na oras na siya ay nagising, ang kanyang buhok ay naging puti ng nyebe sa kulay. Hinawakan niya ang kanyang puting buhok na naging dahilan ng pagkatakot ng ilang tao at sa wakas ay naunawaan niya na siya ay isang bane existence na magdadala ng kapahamakan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil iyon ang nangyari, ano ang silbi ng pagiging mabait? Mabait ang pakikitungo niya sa mga tao para lang makita silang namamatay sa pinakamasakit na paraan sa harap niya. Ito ba ay mabait o malupit? Matapos tanggapin ito, ang kabaitang palaging ipinapakita ng Little Fairy Doctor ay pinilit na itago sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang taong pinakawalan ay ang malamig at walang emosyong Sky Poison Woman. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mabilis na pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng Little Fairy Doctor, alam ni Xiaoyan na maraming bagay ang nangyari sa kanya nitong ilang taon. Ang mga pangyayaring ito ay marahil ang dahilan ng kanyang pagbabago. Tahimik na bumantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Ang kanyang puso ay tila nasa ganap na gulo. Alam niya na dahil taglay niya ang Woeful Poison Body, ang Little Fairy Doctor ay tiyak na hindi mabubuhay ng maayos. Ang Woeful Poison Body ay paulit-ulit na magpapahirap sa kanya pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Grog. Ang tunog ng pagluwa ng dugo ay biglang lumabas mula sa likuran ni Xiaoyan habang siya ay tahimik na nagbubuntong hininga sa kanyang puso. Lumingon siya para tingnan, nagulat lang siya. Nakita niyang biglang namutla ang ekspresyon ni Medusa. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Xiaoyan habang nagmamadaling lumingon. Ang kanyang dugo ay naglalaman ng lason. Isang masakit na tingin ang bumungad sa mukha ni Medusa. Mabilis niyang itinikom ang kanyang mga pilak ng ngipin at inilipat ang Daochi sa loob ng kanyang katawan, sinusubukan ang kanyang makakaya na ilabas ang nakal-alasong likido na sumisira sa loob ng kanyang katawan. Nagbago rin ang mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Lumingon siya at galit na tumingin sa Little Fairy Doctor. Ang sino mang humipo sa Woeful Poison Body ay magiging malas. Masisisi lamang niya ang kanyang sarili. Hindi pinansin ng Little Fairy Doctor ang tingin ni Xiaoyan habang nagsasalita ito. Ang malamig-lamig niyang mga mata ay nakatingin kay Medusa. Ito ay isang maliit na nakakalaso na likido ngunit gusto mong isuko ang reyna na ito. Ang reyna na ito ay kayang kunin ang iyong buhay bago pa man kumilos ang lason. Biglang nanlamig ang mga mata ni Medusa nang magsalita ito sa makapal na paraan. Gusto mo bang sumama at subukan? Ang kulay abolilang mata ng Little Fairy Doctor ay nagpakawala rin ng malamig na kislap habang nagsasalita siya ng hindi umaatres. Tama na. Agad na umungol si Xiaoyan nang makitang mag-aaway na naman ang dalawang tao. Ang dagandong ni Xiaoyan ay naging dahilan para medyo tumahimik silang dalawa. Nang makita niya ito, itinaas niya ang kanyang ulo sa Little Fairy Doctor at sinabi sa malalim na boses. Little Fairy Doctor, minsan sinabi ko sa iyo noon sa maliit na lambak na ako, si Xiaoyan, ay magiging kaibigan mo pa rin kahit na umabot ka pa sa yugtong ito sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay nangyayari pa rin hanggang ngayon. Nakalimutan ko na ang tungkol sa mga bagay na iyon noon. Ang mga mata ng Little Fairy Doctor ay kumikinang habang malamig na sumagot. Kung nakalimutan mo, maaari kang pumunta at salakayin ako. Malamig na ngumiti si Xiaoyan. Pagkatapos nito, lumakad talaga siya patungo sa Little Fairy Doctor nang walang anumang pagtatanggol. Mag-ingat ka, nagmamadaling sabi ni Medusa nang makita ang kilos ni Xiaoyan. Napuno ng nakamamatay na lason ang buong katawan ng babaeng iyon. Maging siya ay medyo nahihirapan nang makausap ito. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ipinahiwatig sa kanya na hindi na kailangang mag-alala. Ang kanyang mga yapak ay hindi huminto kahit isang beses. Ang mukha ng Little Fairy Doctor ay hindi malinaw na nagbago nang makita niya si Xiaoyan na naglalakad. Bakas sa mga mata niya ang nahihirapang ekspresyon. Huminto ang mga yapak ni Xiaoyan sa harap ng Little Fairy Doctor. Napatingin siya sa maputlang mukha na iyon kung saan nakababa ang kulay abolilang mga mata nito. Bumantong hininga siya. Hindi mo nakalimutan. Ang Woeful Poison Body ay hindi isang bagay na walang lunas. Hindi mo kailangang mawalan ng pag-asa. Ang daling sabihin. Ang sulok ng bibig ng Little Fairy Doctor ay nagpakita ng isang kalunos-lunos na tingin.
Siya ay mas malinaw kaysa sa sinuman tungkol sa kung gaano kakilakilabot ang Wolfall Poison Body. Kumunat ang noo ni Xiaoyan nang makita ang ekspresyon nito. Pagkatapos nito, iniabot niya ang kanyang kamay at sinubukang hawakan ang maputlang-puting mukha ng Little Fairy Doctor. Gayunpaman, maingat ang huli at nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang. Mahigpit siyang sumigaw. Nais mo bang mamatay? Nais ko lang ipaalam sa iyo na kahit na ang Wolfall Poison Body ay maaaring hindi pangkaraniwan, hindi ito isang bagay na maaaring pumatay sa sino mang naisin nito. Sa makatuwid, hindi mo na kailangan pang isuko ang iyong sarili. Bukod dito, hindi ka na ignorante na batang babae tulad ng dati, at hindi na rin ako ang maliit na Daozi noon na pinilit na tumakas sa isang maliit na kumpanya pagkatapos natakasan ng mercenary company. Ngumiti si Xiaoyan. Nadulas ang kanyang mga paa at nagpakita siya sa tabi ng Little Fairy Doctor. Gumalaw ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng Little Fairy Doctor. Nabalisa ang Little Fairy Doctor nang hawakan ang kanyang braso. Dali-dali niyang ginamit ang kanyang lakas para tumakas habang galit na nagtanong. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Ngumiti si Xiaoyan. Nagtaas siya ng kamay. Sa sandaling ito, ang kanyang palad ay naging sobrang itim. Gumalaw ang kanyang puso at ang glazed lotus heart flame ay agad na lumabas. Nang tumaas ang apoy, ang maitim na kulay na iyon ay mabilis na nawala. Sa isang iglap, nabawi ang kanyang kamay sa dati nitong sigla. Sa pamamagitan ng glazed lotus heart flame na nagpoprotekta sa kanya, karamihan sa lason ay dinadalisay nito. Ang tanging pagbubukod ay ang mga lubhang nakamamatay at hindi mapapantay ang mga lason. Kumaway ang kamay ni Xiaoyan patungo sa medyo natulala na Little Fairy Doctor. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging mas solemn na habang dahan-daang sinabi. Kung tinatrito mo pa rin ako bilang iyong kaibigan, dapat mong ihinto ang pagpapatuloy ng pagkakamali. Kung ikaw ay ganito, tataas mo lamang ang bilis ng pagsabog ng Wolfall Poison Body. Sa sandaling ito ay ganap na sumabog, walang tao o hayop sa loob ng 500 kilometrong radius ang makakaligtas sa oras na iyon. Magiging huli na ang lahat. Kahit na maaari mong ihiwalay ang nakamamatay na lason ng Wolfall Poison Body, tiyak na imposibleng mabawi ito. Bahagyang umiling ang Little Fairy Doctor at nagsalita ng may pait. Marami na rin siyang naimbestigahan hanggat kaya niya sa loob ng ilang taon na ito. Gayunpaman, wala siyang nakitang kahit kaunting impormasyon tungkol sa pagresolba sa Wolfall Poison Body. Ang Wolfall Poison Body ay likas na ipinanganak. Talagang napakahirap itong lutasin. Tumanggo si Xiaoyan. Pinag-aralan niya ang mga mata ng Little Fairy Doctor, na nawala ang ningning, at nagsalita sa malalim na boses. Maaaring imposibleng tanggalin ito ngunit matutulungan kitang ganap na kontrolin ito.